So guys, may gagawin tayo ngayon isang inverter welding machine. Pag sinaksak mo guys, pag power on mo, umiilaw lang dito pero hindi nagwe-welding. Yan o, mayroon siyang ilaw, hindi rin gumagana yung lower niya sa loob. Yan ang ayusin natin ngayon. 300 amperes Kawasaki. So yun guys, bubuksan natin. So ito na guys, nabuksan ko na. Kaya pala ayaw umandar yung lower, ito shorted yung IGBT nya, yung 40 and 60. Yan, kita nyo, putok naman talaga yung ano, IGBT nya. So ito guys, yung papalitan natin. Sana magawa natin. Ito lang yung sira. Kasi pag marami na talagang sira, hindi na ako gumagawa ya. Sayang lang kasi pag nilagyan nyo pa ng pisa tapos masisira rin ulit eh. Yan guys, papalitan natin yan. Tanggalin ko muna to, palitan natin ng bago. So ito na mga tik, tinanggal ko na yung sira, 4 na piraso. Apat na pirasong IGBT. Yan, dito yan na nakalagay. Ngayon isasaksak natin kung gagana na ba yung lower nya, yung pan motor nya. Yun mga guys, gumana. Kasi pag nandyan yung sira na yan, hindi magano yan, hindi magkakamand yung pan motor na. So yan ang lalagyan natin ng IGBT kung gagana na ba siya. Yan yung mga inverter welding machine. Pag nasira yung IGBT nya, yung pinaka-IC nya, hindi gagana yung pan motor kasi nagpo-protect yun eh. Ito, nagpo-protect yan eh. Nakikita mo lang dito sa indicator nya, lights, umiilaw pero hindi gumagana yung pan. Ibig sabihin may sira yung IGBT nyo pag ganyan. Yung IGBT nya may sira. Ito, sabog. Kaya yan ang papalitan natin yan. Ito na pala yung nagawa natin na welding machine. Ito yung mga IGBT nya na pumutok. Ito yung ginawa natin. Yan, Kawasaki. So iti-testing na natin mga guys, kung okay na yung gawa natin. Yan, 4 na peraso na ito mga guys, nawala yung kasi yung isa. So testing natin mga paps. Yan, power on na siya. Testing natin mga paps. So okay na mga paps, gumagana na. Yan. So buti mga paps, ito lang yung nasira, yung mga sabog na IGBT na to. Kasi kung marami na talaga yung sira, hindi ko na ginagawa eh. So yun lang mga paps, maraming salamat sa panonood nyo. Pwede
Hindi na makuha ng may-ari ito. Bakit na nasisira yung inverter welding machine? Dahil sa kung minsan hindi marunong yung gumagamit. Halimbawa, nag-welding kayo. Tapos ayaw matanggal. Halimbawa, nang dumikit. Hindi yun natanggal pag welding. Dumikit yung welding machine. Tapos hindi yung matanggal. Bumabalik dito sa welding machine yung supply ng kuryente. Halimbawa, mag-welding tayo. Tapos hindi yung matanggal. Siyempre, babalik diyan sa welding machine yung kuryente. Kaya nasisira yung welding machine. Mga welding machine ninyo. Dapat, pag dumikit, tanggalin nyo agad. Para hindi babalik dito yung kuryente sa loob. Sa pisa niya, kaya nasisira, ganyan. Kunting tips ko lang sa inyo. Dapat pag welding kayo, halimbawa dumikit na, tanggalin nyo agad yung welding rod para hindi masira yung welding machine nyo. Pero kung pag sindi mo na okay lang naman, patuloy lang. Pero pag dumikit, tatanggalin nyo agad kasi masisira yung welding machine nyo. So yun lang mga paps, sana may natutunan kayo sa akin. Maraming salamat.